Everyone, this is Solen and I was touched by God na mag-share sa inyo ng aking mga nagiging daily devotion kada gabi, ayan. So, para nakikita nyo, share tayo ng daily bread kada umaga, and then I was touched by the Holy Spirit and say to me na dapat ay ipahayag natin ang salita ng Diyos. So, don't worry, isa-isang Bible verses lang naman ito sa bawat araw. May mga different explanation and I'm din naman open kung may mga gustong mag-explain or magdagdag ng kaalaman and explanation tungkol dito. Kumbaga ito ay base lamang sa kung ano yung mga naisulat ko rin dito sa aking ginagawang daily devotion kada gabi. So, sisimulan natin sa Luke or Lucas 17:1. Ang nakasaad dito ay mga sanhi ng pagkakasala. But before that, huwag natin kakalimutan na ask muna ang guidance ng ating Lord para sa ating gagawing maigsing pag-aaral and maigsing sharing ko sa inyo ng kung ano yung mga nire-reveal sa akin ni God and nangungusap ng mga salita. And Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadakila at pinupuri ka po namin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, na kami magbubulay-bulay at tutulungan ng ating kapwa, Panginoon, para makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa ay gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tungtungan ng inyong kalwalatian, Panginoon, at hindi ako ang mataas, kundi kayo, Panginoon. Alam ko po na inyong banal na Espiritu ang lulukob sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang hindi lamang namin ito mapakinggan, bagkus ito po, Panginoon, ay mai-apply namin sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ay lagi namin itong magawa nang sa gayon ay makatulong upang mapalawig ang inyong kaharian dito sa lupa at mas maraming mga kaluluwa, kapamilya, kakilala at kaibigan namin ang maligtas. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko muna tapos tsaka na lang tayo. Actually, may explanation na rin to. So, ito yung nakalagay sa Luke 17:1. Tagalog ko na lang po babasahin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Ito naman yung naging explanation. Dito naman daw ay pinagpag-uusapan ang mga sanhi ng pagkakasala. Dahil binalaan o sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil siguradong darating daw ang mga sanhi ng pagkakasala. At nakakatakot o kakilakilabot daw ang sasapitin ng mga taong panggagalingan nito. Ayan. May question dito. Inaanilisa mo ba ang iyong sarili kung ikaw ba ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa o mahal sa buhay? So, syempre, kailangan makakasagot niyan. Pero dapat, nawa hanggat maaari is hindi kayo yung maging cause or sanhi para magkasala or for your brethren or inyong mga kapatid sa pananampalataya man or kakilala or mga kaibigan na sila ay magkasala. Ayan. So, dapat na nai-impluwensyahan mo sila para maging mabuti o makakilala sa Diyos at kay Jesus. Dahil kung ang nagiging impluwensya mo sa kanila ay para mapalayo sila sa Diyos, gumawa ng masama o bisyo, ay nasusulat dito na nakakatakot ang maaring mangyari sa iyo o 'di ba? Isa itong babala. Ngunit syempre alam naman natin na tayo ay bilang mga naniwala at sumampalataya na sa Diyos, kung ikaw ay tumanggap na at ikaw ay naging bagong nilalang na dahil tinanggap mo at pinapasok mo si Jesus sa iyong puso at sa iyong pagkatao bilang tanging Diyos at tagapagligtas, then you will be saved. Ayan. At alam natin na ang mga gumagawa ng masama at nanghihikayat pa ng iba ay kapahamakan o sa impyerno ang hantungan. So, yun yung explanation ko dito. Siyempre, medyo limited dahil nga notebook lang to. Siyempre, may tawag dito, may limit yung dapat salatan. But tomorrow, meron naman tayong panibagong devotion na ating pag-uusapan. Kumbaga, kung kakayanin, na gabi-gabi ay makapag-sharing ako sa inyo ng ganito, God's will is gagawin natin. So, ayun. So, ang aking lagi lamang masasabi sa inyo ay don't be the reason for your brethren or anyone you've known to have sin or to be in sin. Ayan. Or magkasala. So, hanggat maaari, lagi tayo mag-a-ask kay God ng divine protection para ang
mga magagawa natin ay para lamang sa kabutihan at ikalulugod ng ating Diyos. So ayan, yan po muna ang aking sharing and sana makasama ko pa kayo sa ating mga magiging susunod na devotion. And let's close it all into prayer. Ama namin Diyos na makapahinga sa lahat, maraming salamat po Panginoon dahil sa araw nito Panginoon ay tinutulungan niyo kami na magbahagi at magpahayag na inyong mga salita. Panginoon, dinideklara ko po Panginoon na ang mga makakarinig nito Panginoon, they will be enlightened Panginoon, and they will glorify your name, and ang lahat ng mga gagawin ng bawat isa Panginoon ay para sa kapurihan at kabutihan ng bawat isa at sa ikalulugod ninyo Panginoon. Tulungan niyo po kami Panginoon sapagkat hindi namin ito magagawa ng sa amin lamang sariling karunungan or sarili lang naming lakas kami mananangan kundi sa iyo lamang Panginoon. And nawa Panginoon, tulungan niyo po kami Panginoon na hindi kami maging dahilan Panginoon upang magkasala ang aming kapwa. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.